Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa ekwilibryong presyo at ekwilibryong dami. Nagaganap ang ekwilibryo kapag nagtagpo ang dami ng nais bilhin ng mga mamimili at dami ng nais ipagbili ng mga nagtitinda sa pamilihan. Sa ating talakayan ngayong araw, ating layunin na maipalawanag ang ekwilibryong presyo at ekwilibryong dami bilang punto kung saan magkapantay ang quantity demanded at quantity supplied. Natutukoy din natin ang ekwilibryo mula sa market schedule at payak na demand and supply graph, habang naipapakita ang pagiging masinop at tumpak sa pagbasa ng datos at graph. Magsimula tayo sa isang mabilis na balik-aral. Sa tatlong sitwasyon sa pagitan ng quantity demanded at quantity supplied. Ang quantity demanded ay mas mataas sa quantity supplied. Quantity demanded ay pantay sa quantity supplied. At quantity demanded ay mas mababa sa quantity supplied. Ang ikalawang sitwasyon kung saan ang quantity demanded ay katumbas ng quantity supplied ang nagpapakita ng pagkakapantay ng dami ng nais bilhin at nais ipagbili. Kapag ang quantity demanded at quantity supplied ay magkapantay, walang pagkakaibang kailangang punan sa pagitan ng nais bilhin at nais ipagbili. Ang pagkakapantay na ito ang pangunahing palatandaan ng ekwilibryo sa pamilihan. Sa madaling salita, ang ekwilibryo ay ang kalagayan sa pamilihan, kung saan magkapantay ang quantity demanded at quantity supplied. Sa puntong ito, ang dami ng nais bilhin ng mga mamimili ay eksaktong katumbas ng dami ng nais ipagbili ng mga nagtitinda. Tawag naman natin sa presyong tumutugma sa puntong ito ay ekwilibryong presyo o kinakatawan ng simbolo na P. Ito ang presyong kaugnay ng kalagayang ang quantity demanded ay katumbas ng quantity supplied sa ating market schedule o graph. Samantala, ang ekwilibryong dami o Q ay ang daming magkapantay sa quantity demanded at quantity supplied sa ekwilibryong presyo. Ito ang eksaktong dami ng produkto na parehong nais bilhin at nais ipagbili ng pamilihan. Subukan nating hanapin ang ekwilibryo sa isang market schedule sa pamamagitan ng pagsusuri sa bawat hanay upang mahanap ang presyong may magkapantay na quantity demanded at quantity supplied. Sa presyong 10 piso, ang quantity demanded ay 50 habang ang quantity supplied ay 10. Sa presyong 20 piso, ang quantity demanded ay 40 at ang quantity supplied ay 20. Sa presyong 30 piso, ang quantity demanded ay 30 at ang quantity supplied ay 30 rin. Sa presyong 40 piso, ang quantity demanded ay 20 at ang quantity supplied ay 40. At sa presyong 50 piso, ang quantity demanded ay 10 habang ang quantity supplied ay 50. Makikita natin sa market schedule na nagaganap ang ekwilibryo sa presyong 30 piso dahil dito ay magkapantay ang quantity demanded na 30 at quantity supplied na 30. Kaya ang ating ekwilibryong presyo ay 30 piso at ang ekwilibryong dami ay 30 unit. Mula sa market schedule, maari natin itong ilipat sa isang demand at supply graph upang makita kung saan nagtatagpo ang dalawang kurba. Sa graph, ang presyo ay nakalagay sa vertical axis at ang dami ay nasa horizontal axis. Kung ating susuriin ang demand curve, ito ay karaniwang pababa mula kaliwa pa kanan dahil sa karaniwang ugnayan ng presyo at quantity demanded. Kapag bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded, ceteris paribus. Sa kabilang banda, ang supply curve naman ay karaniwang pataas mula kaliwa pa kanan dahil sa ugnayan ng presyo at quantity supplied. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied, ceteris paribus. Sa punto ng pagtatagpo sa graph, makikita ang ekwilibryo kung saan nagtatagpo ang pababang demand curve at pataas na supply curve. Ang puntong ito na minamarkahan ng letrang E ang kumakatawan sa ekwilibryong presyo na 30 piso at ekwilibryong dami na 30 unit. Upang basahin ang graph, tingnan lamang ang intersection o pagtatagpo ng demand at supply curve. Tukuyin ang presyong tumutugma sa letrang E para sa ekwilibryong presyo at ang daming tumutugma rito para sa ekwilibryong dami. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag na equilibrium hunt. Hanapin sa ibinigay na hanay kung saan ang quantity demanded ay katumbas ng quantity supplied gamit ang mga datos. Sa presyong 10 piso, ang quantity demanded ay 60 at quantity supplied ay 20. Sa 20 piso, 5 at 30. Sa 30 piso, 40 at 40. Sa 40 piso, 30 at 50. At sa 50 piso,
20 at 60. Pagkatapos ay iguhit ang payak na demand at supply graph at tukuyin ang ekwilibryong presyo at ekwilibryong dami kasama ang maikling paliwanag gamit ang datos bilang ebidensya. Suriin natin ang pahayag na ito. Ekwilibryo ang pinakamababang presyo. Mali ang pahayag na ito dahil ang ekwilibryo ay hindi tumutukoy sa pinakamababang presyo tulad ng 10 piso, kundi sa presyo kung saan nagpapanatag at nagkakasundo ang mamimili at nagtitinda, na sa ating halimbawa ay ang 30 piso. Ang mahalagang tandaan, ang ekwilibryo ay makikita kapag ang quantity demanded ay katumbas ng quantity supply. Ang presyong tumutugma rito ay ekwilibryong presyo habang ang magkapantay na dami ay ekwilibryong dami. At sa graph ay makikita ito sa punto ng pagtatagpo ng demand at supply. Para sa ating huling gawain o exit ticket, sagutin sa sariling salita. Bakit hindi nangangahulugang mura o mahal ang ekwilibryong presyo? Banggitin ang ugnayan ng quantity demanded at quantity supplied sa iyong sagot upang maipaliwanag na ang ekwilibryo ay ang punto lamang ng balance o pagkakasundo sa pamilihan.